malalaman na mabait ang magiging employer mo? Naniniwala ako guys na hindi mo pa talaga makikilala ng lubusan ang isang tao pag hindi mo pa nakasama sa isang bahay, or ang employer na hindi mo pa nakakasama. Pero mayroon akong isi-share sa inyo na experience ko na sa awa ng Diyos, mabait sila na ginawa nila noon sa akin. O may isi-share ako sa inyo na paraan para malaman nyo na mabait sila. Baka ganito din ang magiging amo nyo. So, let's go! Samahan nyo ko! Tara, let's! First guys is yung naghihintay kayo ng flight nyo. Siyempre may mga contacts na kayo yan sa mga employer nyo. So pag yung employer nyo is nag-contact sa inyo, nangumusta kung okay ka lang ba, kung anong araw ka darating dito sa Hong Kong, yung may mga tanong about sa pagdating mo sa Hong Kong or sa flight mo, magiging flight mo, ibig sabihin is medyo okay sila kasi may concern sila sa'yo. Number 2 is pag dumating ka dito sa Hong Kong, mag-offer sila na susunduin ka or ihahatid ka sa agency mo, or regarding sa pagdating mo dito, kung ano yung mai-help nila sa'yo. Kasi guys, alam yan nila na first time mo dito sa Hong Kong, nangangapa ka pa, hindi mo pa alam magbiyahe or ganito, or mag-ask sila kung susunduin ka ba ng agency mo, yung ganon. So, okay din yun na amo. Number 3 is pagdating mo dito sa Hong Kong, pagpasok mo mismo sa bahay nila is i-connect ka nila sa wifi nila. Yung dalawang amo ko guys, as in, yung first amo ko, yun yung amo ko na wala akong masabi sa kanila na super bait. Alam nyo, pagpasok ko pa lang sa pintuan, binigay na agad sa akin yung password ng wifi nila para makontak ko daw yung family ko na dumating na ako dito sa Hong Kong at para hindi daw ako ma-homesick. As in, believe talaga ako yung sa amo ko na yun. Tapos yung pangalawang amo ko naman is pagdating ko, in-offer din nila yung wifi nila sa akin. Yung pangatlong amo ko lang ito, yung pangatlo yung may pagka-stick to kasi sila. Pero okay naman sila sa akin, okay naman, may nasa lugar naman yung pagka-stick nila. Hindi nila in-offer yung wifi nila. Pero okay lang, at least okay lang naman sila sa akin, wala naman akong problema. Number 4 guys is yung about sa sahod. Kung early sila magpapasahod, okay na amo yun. Or kung on time sila magpapasahod, kasi dapat naman talaga on time magpasahod kahit na hindi na early. Tapos nagbibigay sila ng tulong kung may kailangan ka, nagbibigay sila ng nagpaka-cash advance sila kasi malimit lang yan sa mga amo dito guys. Lahat ng amo sigurista pagdating sa pera. So, swerte ka na pag may amo ka na tutulungan ka financially pag may problema ka. Yun, mabait na amo yun. Pero hindi ko naman sinabi na pag wala yan dyan, wala sa sinabi ko yung amo mo is hindi na mabait. Depende pa rin yun. Mga ilang signs lang ito guys na pwede nyong pagbasihan. Yung amo kong una, hindi rin yun tumutulong about sa financially problem ko, pero mabait sila. So, signs lang ito guys na pwede nyong pagbasihan lang. Next is mapagbigay. Nagbibigay ng bonus, meaning na-appreciate nila yung mga effort mo para sa kanila. Nagbibigay sila ng konsuelo, yung ganon. Kasi may mga amo dito guys na wala silang pakialam, yung alam mo yun, kahit na konti lang na bagay na makapagpasaya sa'yo na pwede nilang maibigay, hindi nila na ibibigay. So pag may amo ka na mapagbigay, swerte mo na yun. May amo ka na galante, okay na yun, swerte mo na yun. Next is pino-provide yung mga needs mo, yung ibang needs mo. Ibig sabihin is concern sila sa'yo. Ayaw nilang gumastos ka ng malaki, ibabawas pa yun sa sahod mo, pwede naman nilang i-provide sa'yo. Okay rin yun na amo.
Kasi dito guys, hindi libre yung merienda dito. Tapos yung mga kape, karamihan kami ang bumibili ng kape namin, ang mga biscuit namin. So kung may mga amo na pag naggrocery sila, sinasama na yan nila para sa'yo. Yung mga shampoo mo, lahat-lahat na ng mga personal needs mo, o kahit alin man dyan na sa mga personal needs mo na i-share nila sa'yo, swerte mo na yon. Next guys is yung mga gamit, kasi mahilig sila ditong magtapon ng gamit. Yung mga kahit na bago pa na hindi pa nila masyadong nagamit, na matagal na, yung iba, karamihan dito is dinidispose na nila. So kaysa sa itapon nila, ibigay nila sa'yo, tatanungin ka nila kung kailangan mo ba to, sa'yo na lang. Okay yun na amo. Kasi may mga amo din na mas gusto nilang itapon na lang kaysa mapakinabangan mo pa, or ayaw nilang i-share sa'yo. Next guys is yung kung anong kinakain nila, sinishare nila sa'yo. Yun din yung kakainin mo. Hindi ka nakaseparate ng food sa kanila. Tulad niyan, kung may binake sila, bibigyan ka rin nila ng share, or kung bumili sila, nag-take out sila sa labas, isasama ka rin nila. At lalong-lalong na guys is yung kasama kang kumain sa mesa. Ibig sabihin nun, tinitreat ka nila ng equal. Maganda yung trato nila sa'yo. Kasabay ka nila na sa pamilya nila na kumakain. Yung iba kasi dito kumakain pag or every time nakakain, minsan nauunang kumain or huling kumain after nilang kumain. Tapos yung mga food na minsan hindi naman lahat, may ilan na yung mga natira na lang na food ang binibigay pagka kinabukasan na kakainin ng helper. Hindi yun maganda. Ako, oo, yung tira na pagkain ang kinakain ko pagka kinabukasan sa lunch. Pero kung hindi ako kumukuha ng food before kakain, yung food ko is hindi yung as in na madumi. Kasi nagsi-serving spoon kami. So alam kong malinis kasi kasabay rin nila akong kumain. Hindi kami gumagamit ng chopstick na yung ginagamit namin sa pagkain. Hindi. May manners yung amo ko pagdating sa pagkain. At kasabay nila akong kumain. Lahat ng naging amo ko, kasabay kong kumain. Yung iba kasi, pag oras ng kumain, sa kusina kumakain, yung amo na doon kumakain sa mesa, yung iba sa kusina, sila sa kusina, or yung pag lumabas naman, yung kumakain sa restaurant. Mayroon yan guys, mayroon ako niyan na mayroon yan dito na yung amo niya kumakain sa restaurant. Siya pinaghihintay lang sa labas ng restaurant hanggang matapos kumain yung amo niya. May iba naman na yung kumakain sila, siya nakatingin lang nasa mesa. Di ba pangit yun? Hindi yun maganda na ugali ng employer. Sa atin napakasakit yun na yung sobrang down na tayo noon pag ganun. So may naririnig ako na ganyan nangyayari. Yung kaibigan ko nga noon, may isa kong kaibigan na pag kumakain daw ng amo niya, hindi siya sinasama sa pagkain. Alam mo, ginagawa niya, nag-order din siya ng sarili niya. So hindi maganda yun na amo. Yung mga naging amo ko pag kumakain kami sa restaurant, tinatanong nila ako kung ano yung gusto kong kainin, ano gusto ko bang mag-rice o hindi. Yun, magandang amo pag ganyan. Tapos pag namasyal kayo guys, mag-offer yan sila na gusto mo bang kunan kanila ng pictures at magpipicture kayo kasama yung family nila, isasama ka, isisend sa'yo yung picture or pipicturean ka kasama yung alaga mo. Okay rin yun na amo. Yung sa pagkain guys pa pala, pag may bisita sila, sinasabay ka rin nila sa pagkain kasama yung mga bisita. Okay yun, okay yun na amo. Hindi ka iba. At kung bago ka pa lang dito, kung tatanungin ka ng amo mo kung okay ka lang ba, komportable ka ba sa bahay namin, yung mga hindi mo nagustuhan, sabihin mo lang, yung mga gano'n na amo, okay yun na amo. Kasi mayroon talaga silang concern sa feelings mo.
guys, ito yung pinaka number 1 para sa akin na okay na amo. Yung hindi binibilang yung trabaho. Yung pagtapos ka na ng trabaho, hindi ka nila hanapan ng gagawin at hindi ka nila pag-iisipan ng oras. Yung bawat oras mahalaga kasi sinasahuran ka. Yun, ang amo na maganda is ganyan. Kasi may peace of mind kapag ganyan. Yung hindi na pagtapos ka na, yung iba kasi ginagawa, dinadaan-daan nila yung trabaho para hindi sila maubusan ng gagawin. Kasi nga, yung may mga amo na ayaw nila nang nababakante ka. So, swerte ka talaga pag nakahanap ka ng ganyang amo na hindi binibilang yung trabaho mo. At yung amo na maganda ang mood sa'yo, magandang pakikitungo sa'yo, magandang makipag-usap sa'yo. Yun yung mga signs na mga amo na okay. So pag ganyan yung amo mo, swerte ka na guys. Kasi hindi magaan yung trabaho para sa iyo pag yung mga amo is mga ganyan, 'di ba? Magandang magtrabaho kahit na nakakapagod. Yung konsuelo mo na lang na pag ganyan yung amo mo is okay na, 'di ba? So, sa mga amo na pag yung amo nyo is magiging amo nyo is hindi ganyan, okay lang yan guys. Pagtiisan nyo na lang hanggang sa makatapos kayo ng kontrata. Yan yung parati kong ina-advise sa lahat na hanggang kaya tiisin, gawa ng paraan para makatapos ng kontrata, kayo na ang mamimili ng employer nyo. Kayo na ang magdidesisyon kung sino ang employer na gusto nyo. Kasi tapos yung kontrata nyo, maganda ang background nyo. Dito sa Hong Kong guys, marami ang nagtitiis hanggang matapos sila ng kontrata. Pangalawang amo nila is okay na. So, tiyaga-tiyaga lang talaga guys. And huwag kalimutang isabay na rin ang panalangin. Isabay na rin mag-pray para bigyan tayo ng guidance sa araw-araw ng mga desisyon natin at mga ginagawa natin. Yun lang guys. Thank you talaga sa lahat. Always thank you talaga sa lahat. Please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe. Shell Wonder Vlogs guys. Thank you. Bye-bye.